Hello po mga kababayan, kumusta po kayo? Si Dante Maravillas. Pag-usapan natin si Sara kasi in panic mode na. Nag-assemble na mga kababayan ng pinakang matitinding mga abogado. Powerhouse lawyers. Battery of lawyers mga kababayan. Pati yung mga ah, posibleng testigo, ginawa niyang abogado, si Michael Poa. Kasama doon sa 16-man battery of lawyers si Michael Poa, dati niyang spokesman mga kababayan sa DepEd. Pati si Attorney Reynold Monsayak, dating Assistant Secretary for Procurement ng DepEd, ginawa niya ang abogado. Mag-aabogado naman sila talaga. Pero ito mga possible witness, mga kababayan, sinama niya sa defense team. So makikita natin kung gaano nababahala mga kababayan si Sara Duterte. Makikita na natin na in panic mode na siya. Pero mga kababayan, sa isang impeachment process, simple lang po ang prinsipyo. Ilabas yung ebidensya, pakinggan yung mga testigo, at siyempre hayaan yung katotohanan mga kababayan yung magsalita. Pero mga kababayan, kung ang isang opisyal ay ginagawa na yung lahat ng uri ng political maneuver, hindi lang political kundi legal maneuver para pigilan ang mga testigo at saka guluhin yung proseso. Iisa lang po ang natural na tanong dito. Ano ba yung ayaw niyang lumabas? Tama po. So, dalawang bagay mga kababayan ang malinaw na ginagawa ng kampo ngayon ng Duterte. Una, ginawa niya ang abogado yung mga posibleng testigo. Sabi ng mga observer, mga legal experts, para niya maitago. Sa likod ng attorney-client privilege, yun ang una. Pangalawa, di ba mga kababayan, kinasuhan ang pangunahing whistleblower po, si Madriaga, para sirain yung kanyang credibility. Ngayon, di ba mga kababayan, pinasinungalingan ni Sara Duterte na kilala niya si Madriaga. Ngayon, may kumakalat na video na ginigreet niya, "Hi si Ram," sabi niya, referring to Ramil Madriaga. "Happy birthday." Yan ang kumakalat ngayon na video. Saka, kumalat din yung tawag dito, online na meeting nila. May picture. Naka-online meeting, mga kababayan sila. I-recorded dyan mga kababayan. Kumalat na ngayon. Ito, mga kababayan, kasama pa si tawag dito, si Harry Roque, tapos ayan si Sara, ito si Ramil Madriaga. Kasama pa sa Zoom meeting si Jingo Estrada, ito si Harry Roque. Ito naman yung video. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. Si Ramil. Happy birthday, Sir Ram. I wish you good health and happiness. May mga files pala, mga kababayan, na mga videos ng greetings at saka meetings. Nagsipaglabasan na. Basag yung pag-deny ni Sara na hindi niya kilala si Ramil Madriaga. Mahirapan kaya nag-assemble siya, mga kababayan, ng 16-man powerhouse battery of lawyers na magdi-defend sa kanya. So kapag pinagsama mga kababayan ang dalawang ito, malinaw ang pattern. Ito ay sistematikong pagtatangka para pagtakpan
ang katotohanan. Una yung tinatawag na lawyer shield. Ginawa niyang abogado yung posibleng mga testigo. So isa ito sa questionabling hakbang ng kampo ni Sara Duterte, yung pagpasok bilang abogado ng posibleng testigo na si Attorney Michael Poa saka si Attorney Reynold Monsayak. So bilang bahagi ng defense team sa impeachment proceedings, mga kababayan, sa unang tingin ay parang normal na legal strategy siya. Pero ayon po kay Congressman Terry Ridon ng Bicol Saro Party List at saka Congressman Jude Asidre ng Tingog Party List, may malinaw anyang problema. Ito anya ay maaring taktika upang gamitin niya yung attorney-client privilege bilang panangga, mga kababayan, sa pagtestigo. So bakit ito, mga kababayan, mahalaga? Ang isang attorney-client privilege ay proteksyon na nagsasabing ang mga komunikasyon sa pagitan ng abogado at kliyente tungkol po sa legal advice ay hindi po pwedeng piliting ibunyag. Pero may mga limitasyon din siyempre dito. Hindi nito, mga kababayan, na tinatakpan yung mga factual na pangyayari, yung mga aksyon na ginawa nila bilang mga opisyal ng gobyerno, mga dokumentong kanilang inihanda o prinoseso. At dito, mga kababayan, pumapasok ang malaking problema. Kasi material witness po itong si Poa at saka si Monsayak. Hindi po ordinaryong abogado ang dalawang ito. Kasi remember, si Michael Poa, dati siyang tagapagsalita ng OBP sa DepEd. Dati siya pong Chief of Staff ni Sara Duterte sa Office of the Vice President. Ito naman si Attorney Reynold Monsayak, dati din na tagapagsalita ng OBP. Dati siyang Assistant Secretary for Procurement ng DepEd, mga kababayan. Madaling salita, nasa loob sila ng operasyon. May direktang kaalaman sila sa paghanda ng mga dokumento. Proseso po ng procurement, paggamit mismo ng pondo, saka siyempre internal decision ng opisina. Kaya sila, mga kababayan, itinituring ng ilang mga mambabatas na mga material witnesses, na ang ibig sabihin, mga kababayan, sila mismo ang maaaring magpaliwanag kung paano po ginamit yung confidential funds ni Sara Duterte. Ngayon, kapag ginawa silang mga abogado, nagkakaroon po ng legal argument na maaari silang tumanggi bilang mga witnesses o tumangging magtestigo dahil po sa privilege. Ito, mga kababayan, yung dahilan kung bakit tinawag ng mga kongresistang isang attempt to deflect ang hakbang na ito ng kampo ni Sara Duterte. Sa mas simpleng salita, mga kababayan, ginawang abogado ni Sara yung mga taong sana testigo, tumatayong testigo, kasi sila may internal silang kinalaman sa mga dokumento at proseso. Nagets na ninyo? So malinaw po na legal strategy po para makaiwas. At kung mapatunayan sila, mga kababayan, ay mahalagang saksi, malinaw, mga kababayan, yung posisyon ng House panel, mas nararapat silang maging testigo kaysa maging abogado ni Sara. Kasi po, sa isang impeachment trial, ang pinakang mahalaga yung integridad ng proseso. Ngayon, dito naman tayo sa final na perjury case kay Ramil Madriaga. So, tingin ng mga observers, ito ay taktika ng pananakot. Sa papel, mukhang siya, legal remedy po ito. Pero, mga kababayan, sa konteksto ng impeachment,
may ibang basa po ang mga legal experts. Ang tawag nila dito mga kababayan, collateral attack. Na imbes na sagutin yung yung testimonya sa impeachment court, dinadala nila yung laban sa ibang korte. Una, para sirain yung kredibilidad ng testigo at gawing unreliable siya bago pa man makapagsalita. May kasong perjury niya. Kinasuhan ko niya. Sa legal strategy mga kababayan, malinaw ang objective. Kung mawalan kasi ng kredibilidad yung testigo, babagsak yung kanyang testimonya. Pero mas may malalim na epekto. Tinatawag ito mga kababayan na mga legal observers na chilling effect. Ang mensahe nito sa iba pang mga possible whistleblowers, malinaw po. Kapag nagsalita kayo laban sa akin, kakasuhan ko kayo. So sa ganitong sitwasyon mga kababayan, hindi na lang isang testigo ang tinatarget. Pinatatahimik ang buong chain mga kababayan ng ebidensya. Ngayon, bakit po ito ginagawa ni Sara Duterte? Sa politika kasi mga kababayan, bihira po ang ganitong uri ng pagtatago. Kung wala man pong malaking ebidensya. Walang malaking nakataya. At dito mga kababayan, pumapasok yung mga seryoso kasing aligasyon. Lalo na po ni Ramil Madriaga, laban po kay Sara Duterte. Ang mga ito ang maaring lumabas po sa impeachment proceedings. Remember, yung mga pangunahing akusasyon po ni Madriaga based doon sa kanyang in-execute na affidavit, una yung pogo money at saka drug money sa kampanya. Ayon po kay Madriaga, yung 2022 campaign ni Sara Duterte, umano'y pinunduhan ng mga alleged drug lords saka ng mga Chinese sponsored pogo operators dito sa ating bansa. So kung mapapatunayan ito mga kababayan, hindi lang ito political scandal. Ito mga kababayan ay isang posibleng national security issue. Then yung mga duffel bags ng cash, sabi ni Madriaga sa kanyang pinamahagi niya sa kanyang affidavit, isa po siyang napakabigat na aligasyon. Sabi ni Madriaga, siya mismo yung nag-deliver ng malalaking halaga ng cash. Umabot daw sa 30 million pesos bawat halaga ng bag. Gamit pa yung sasakyan ng DepEd at pinadala sa iba't ibang location. At ito manoy sa utos ni Sara Duterte mismo. Kung mapapatunayan ito mga kababayan, malinaw itong misuse ng government resources. Then yung alam na natin na napaka-popular na issue yung confidential funds. Sa testimonya po mga kababayan, just to refresh your mind, sa affidavit ni Madriaga, ang testimonya mga kababayan ni Madriaga ay ginagamit din para suportahan yung yung aligasyon ng yung 612.5 million na confidential funds. Ayun, posibleng napunta doon sa mga fictitious beneficiaries. Yung santambak ng mga chichirya. Nahirap mga kababayan ipaliwanag ni Sara Duterte. Ito mismo yung sentrong issue sa impeachment mga kababayan. Tinangalangan ni Madriaga yung mga involved na opisyal. Si Colonel Raymond Lachica na dating head ng BPSPG. Saka si Colonel Dennis Nolasco. Lumabas to sa mga investigasyon doon sa Congress, Committee on Good Government. So yun ang missing link mga kababayan, yung affidavit ni Madriaga. Then may bribe offer na para tumahimik itong si Madriaga. So base sa naging pahayag ng kanyang abogado si Atty. Mapalad na may bribe offer half billion to 1 billion pesos. Then may pagbisita pa sa kulungan ni Madriaga at lumabas din yung issue sa death threat.
So ang malaking picture dito mga kababayan sa kwentong ito po, malinaw po yung pattern. Ginawang abogado, yung mga posibleng testigo, ginasuhan yung whistleblower para sirain yung credibility. May mga ulat pang pananakot. Sa isang impeachment trial mga kababayan, may isang interpretasyon dito. Ang ibig sabihin nito, takot na lumabas ang katotohanan. Tama po. Kaya yung tanong ng bayan mga kababayan, kung walang tinatago, bakit kailangang hadlangan? Sirain ang credibility ng whistleblower, guluhin ang proseso ng pagtistigo. So kapag ang depensa mga kababayan, puro pananakot at pagtatago, malinaw po ang sinasabi nito. Hindi po katotohanan ang pinoprotektahan, kundi yung sikreto na maaaring lumabas sa mga susunod na araw at buwan. So, ito yung interview kay Terry Ridon mga kababayan. And in their future capacity I think very relevant po na makita ko nga meron bang conflict of interest ito pong dalawang mga abogadong ito in their capacity as a lawyer and in their future capacity as a resource persons or witnesses. Well, malaking usapin ho yung pag-enter po na appearance ni Michael Poa at saka ni Reynold Monsayak kasi syempre hindi lang naman sila ordinaryong mga abogado representing the Vice President. Relevant po sila doon sa mga investigasyon relating to the Department of Education. Kasi syempre si Mr. Poa at si Mr. Monsayak ay nagtrabaho bilang una tagapagsalita ni Vice President Sara Duterte. Pangalawa, sila po ay nanilbihan talaga bilang mga matataas na opisyal ng Department of Education. So for example, si Mr. Monsayak, siya po yung Assistant Secretary for Procurement. No? And doon po sa mga previous hearings po ng Kongreso, in-identify po siya ni Undersecretary Gloria Mercado na kasama ho doon sa mga nakiusap sa kanya relating to a procurement process. No? So I think very relevant po na makita ko nga meron bang conflict of interest ito pong dalawang mga abogadong ito in their capacity as a lawyer and in their future capacity as a resource persons or witnesses. Malinaw po ang pag-iwas. Kita ninyo mga kababayan, talagang malakas kasi po ang asunto kaya nag-assemble si Sara ng battery of lawyers, 16-man. At ang masaklap, isinama niya sa 16-man battery of lawyers, dalawang possible witness. Anyway, yan lang po mga kababayan yung ating short video ngayon. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.